Nabigla ang inosenteng dalaga sa kung ano-anong ginawang laboratory examination sa kanyang katawan. Pagkatapos, saka siya tinurukan kaagad na hindi niya alam kung ano at para saan. Baliwala ang mga pakiusap niya at pagmamakaawa. Hindi ka na maaring umatras, Miss Villaruel. Nakuha mo na ang full payment. Pumirma ka na sa kontrata. So kung ayaw mong makulong, manahimik ka na lang at sundin ang lahat ng mga sinasabi ko sa iyo. Mahabang paliwanag ng doktora na nag-asikaso sa kanya. Anong kontrata, Doc? Kailan ako pumirma? Impit niyang tanong. Ngunit hindi na siya pinakikinggan pa ng masungit na doktora. You should be come back after a month para ma-check kung successful o kung hindi, kailangan nating ulitin. Malinaw na paliwanag ng doktora na siya namang gumimbal sa buong pagkatao ni Camille. Oo nga't inosente pa siya at wala pang karanasan sa pakikipagrelasyon, pero hindi siya tanga. Malinaw niyang naintindihan ang lahat ng mga sinasabi ng doktora. Gusto niyang isiping nagbibiro lang ito. Subalit, ang ganito kaseryosong mga bagay ay hindi maaring idaan sa biruan, untag ng doktora. Papaano na kung may mabuo sa loob ng katawan niya? Puno ng pag-alala niyang wika. Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya nakontak ang kanyang ate na siyang nag-iwan sa kanya sa loob ng klinik. Hindi na ito bumalik. Matapos nagpaalam para magtungo sa isang restroom. Iniwan pa nga sa kanya ang medical records ng ate niya at nakangiti naman niya itong tinanggap. Dalhin mo yan sa loob kapag tinawag na ang pangalan ko na wala pa ako, okay? Bili ng kanyang ate na siya namang taos-puso niyang sinunod. Walang kamalay-malay ang kawawang dalaga na ito pala ang magdala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Asan ka na ba, Ate Carlota? Puno ng pag-alala niyang sambit. Nanggagaling pa sa malayong probinsya si Camille. Lumuwas siya ng Manila dahil nangako ang Ate Carlota niya na pag-aralin siya ng college. Kaya naman, labis ang tuwa niya dahil makapagpatuloy na rin siya sa kanyang pag-aaral. Tatanawin niyang malaking utang na loob ang kabaitan ng kanyang ate. Na balang araw, makakaganti rin siya sa kabutihan nito. Puno ng kagalakan niyang wika sa isip. Hindi sukat akalain ni Camille na ito pala ang gagawin ng ate niya. She was only 18 and very innocent since she raised from the far province. Tapos bigla na lang siyang magbuntis, ni hindi man lang nagka-boyfriend sa buong buhay niya kahit minsan. Wala na siyang mukhang maiharap pa sa kanyang magulang na umaasa sa kanya na siya ay makapagtapos at nagtiwala sa kanya ng lubos. Bakit, ate? Hiyaw niya habang patuloy sa pagluha. Taimtim niyang dasal na sana ay hindi mabuo ang sperm na itinorok sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita niyang tumatawag ang Ate Carlota mag-iisang buwan na ang lumipas. Hindi niya mapigilang sisihin ang kapatid na nanloko sa kanya kaya siya nalagay sa ganitong sitwasyon ngayon. Walang nagawa si Camille kundi ang makinig sa mga paliwanag ng ate niya na katulad niya humihikbi na rin sa kabilang linya. Ngunit bakit hindi niya mahagilap sa kanyang puso ang sinseridad ng mga sinasabi ng kanyang ate? Isang receptionist si Carlota sa isang sikat na hotel. Ngunit nitong nagdaang araw, na-aksidente ang nobyo nito na mahal niya. Hindi alam ng ate niya kung saan hanapin ang napakalaking halaga na kailangan para sa operasyon ng kasintahan. Kung kaya, napilitan si Carlota na patulan ang alok ng kaibigan nito para maging surrogate mother sa isang mayamang lalaki. Komatos ang nobyo ni Carlota na si Elmo. May namuong dugo sa utak nito, sanhi ng malakas na impact ng pagkabagok ng ulo nito dahil sa nangyaring aksidente. Himala nga na nabuhay pa ito. Kaagarang operasyon naman ang kinakailangan upang maagapan ang pagkalat ng dugo sa buong utak ng lalaki. Alam ni Carlota na magtatagal sa ospital ang nobyo niyang si Elmo. Sigurado siyang maisilang muna niya ang bata bago pa ito gumaling at tuluyang makalabas sa hospital. Kampante siya na hindi malaman ni Elmo ang gagawin niyang ito. Mananatili itong sekreto hanggang wakas, pinapangako niya.
Anyway, gagawin naman niya ito para sa pagpapagamot ng kanyang kasintahan. Dahil sa pagmamahal ni Carlota sa kasintahan, gagawin niya ang lahat. Ngunit imposible nang mangyari dahil siya ay nagdadalang tao pala at ang lalaking nakaratay ngayon sa hospital ay ang ama. Desperado siyang maoperahan ang kasintahan. Hindi niya kakayanin kung lumaki ang kanyang anak na walang kilalaning ama. Kaya naman, naisip niyang gawing substitute surrogate mother ang kanyang nakababatang kapatid na si Camille. Kaagad niyang pinaluwas si Camille at pinangakuhang pag-aralin ito ng college. Lingid sa kaalaman ng dalaga, nagagawin pala siyang substitute surrogate mother ng kanyang kapatid. Tinangay ni Carlota ang lahat ng pera na ibinayad ng mayamang negosyante sa kanya. At ngayon si Camille, iniwan niyang nag-iisa at walang-wala. Nasa New York na si Carlota kasama ang kasintahang si Elmo para sa ilalim sa isang maselang operasyon. Tuluyan nang napahagulgol ang takot na si Camille nang aminin ni Carlota na wala siyang iniwang pera para sa kapatid maliban lang sa apartment neto at konting pagkain na aabot lamang ng 1 buwan. Hindi daw kasi niya alam kung hanggang kailan sila mananatili sa New York. Kailangan umanong may sapat na pera sila para sa hospital bills ng kasintahan at personal expenses na rin nila. Malinaw na mas mahalaga pa para kay Carlota ang kasintahan nito kaysa kanya na kapatid. Kung sa bagay, nagawa nga siyang ipahamak para lang mailigtas ang lalaki. Hindi maintindihan ni Camille kung bakit sobrang mahal na mahal nito ang kasintahan, gayong naikwento naman ng katabing apartment na ngayon ay naging kaibigan na ni Camille kung gaano ang mga ito kadalas nag-aaway. Hindi maiwasang marinig ng kapitbahay ang pag-aaway ng dalawa dahil magkadikit lang naman ang mga unit nila. Minsan nga daw, napapansin niyang may pasa si Carlota, ngunit wala naman siya sa lugar para makialam, kaya hinahayaan na lang niya. Palagi daw kasing lasing ang lalaki, kung kaya hindi nakakagulat kung maaksidente man ito sa motor. Napakatanga ni Carlota na nagtiyaga sa isang lalaking wala namang kwenta. Nasa tingin pa ng kapitbahay nito, si Carlota pa nga ang bumubuhay sa batugang lalaking iyon. Samantala, hindi nagustuhan ni Nicolas ang nararamdaman niya. Mag-1 buwan na, ngunit wala man lang siyang natanggap na tawag mula sa babaeng binayaran niya para magiging surrogate mother. Siya si Nicolas Michael Concepcion na nagmula sa angkan ng mga mayayamang negosyante. 31 years old, ngunit nananatili pa ring single. Wala na kasi siyang tiwala sa mga babae. Lahat ng nakarelasyon niya, pera lang ang habol sa kanya. Kaya naman, naisip niyang magbayad na lang ng babae para magdadala ng magiging anak niya. Nakahanda siyang magbayad kahit gaano man ito kalaki. Sumiklab ang matinding galit ng binata. Nalaman man lang niya mula sa inutusang tauhan na nakaalis na pala ng bansa ang babaeng kinontrata niya kasama ang kasintahan nito. At ayon sa tauhan niya, magpapagamot daw ito sa ibang bansa. Damn that woman! Timbagang niyang wika. Kung hindi natuloy, bakit sinabi ng kaibigan niyang doktora na successful ang naging surrogation? Na sa mga araw na ito, natitiyak ng kaibigan niyang nagdadalang tao ng babae. So kung ganun, itinakas ng babae ang magiging anak niya? Galit na galit niyang aniya. Sir, kausap kong babaeng ito sa apartment ni Miss Carlota, pero bigla na lang hinimatay. Untag ng kinakabahan niyang tauhan habang karga nito ang isang babaeng hinihimatay. Saktong naroon noon si Nicolas sa klinik ng kaibigang doktora. Ganun na lang namilog ang mga mata ng doktora nang mamukaan ng babaeng kalalapag lang sa hospital bed. Ang babaeng ito ay siyang tinurukan niya nung nakaraang buwan. Hindi si Carlota Villaruel, kundi sa nakababatang kapatid pala nito na si Camille niya na iturok. Doon na tinubuan ng pag-alala si Nicolas. Umpisa pa lang, planado na ang lahat nang galaitin niyang aniya sa isip. Kaya pala ito nagpupumiglas nung araw na iyon. Na ang buong akala ng doktora, nagbago lang ang isip nito.
Naguguluhan man si Nicolas, ngunit isa lang ang tumatakbo sa isip niya. At sigurado siyang yun ang pinakatotoo. Ang babaeng ito, kasabwat ng kapatid nito sa panloloko sa kanya. Puno ng galit ang mga mata ng binata habang pinagmasdan ang wala pa ring malay na babae. Tila ba nangihina ito dahil sa labis na pagsusuka na malamang ilang araw na. Sobrang laki ng pasasalamat ng doktora at natagpuan ito ng tauhan ni Nicolas nang hindi pa huli ang lahat. Tiyak niyang mapapahamak ang batang dinadala nito kapag nahuli ito ng mga ilang minuto. Pilit na pinapakalma ng binatang kanyang sarili. Saka na sila magtutuos ng babaeng ito kapag gumaling na. Sa isip niya. Puno ng pagkamanghang inilibot ng kawawang dalaga ang mga mata niya sa paligid. Ganun na lang sumikdo ang takot sa puso niya nang tumama ang mga mata niya sa lalaking kanina pala matalim na nakatitig sa kanya. Ni hindi man lang nag-abalang ikurap ang nanlilisik na mga mata nito. Sino ka? Nauutal niyang wika dahil sa kabang lumulukob sa buong katawan niya. Ako? Tinatanong mo kung sino? Huwag kang pa-inosente babae. Pagsisihan niyo ang ginawa niyong panluloko sa akin. At dahil wala ang kapatid mo, kaya ikaw ang sasalo sa lahat ng galit ko. Puno ng galit na wika ng lalaki. Hindi ka maaring lumabas kapag walang pahintulot mula sa akin, lalo-lalo na ang magsumbong sa parents mo. Kung ayaw mong pati sila, madadamay. Mas lalo pang nadagdagan ang kabang nararamdaman ni Camille. Tunay na halimaw talaga ang taong ito. Usal niya. Ilang saglit bago nakaalis ang kinatatakutang lalaki, saka pa kumawala ang mga luhang kanina pa gustong lumandas sa pisngi ng dalaga. Bakit ganito? Bulong niya. Ang pagsubok na dinaranas niya ngayon ay walang pinagkaiba sa isang bilanggo. Ang nais niya lang naman ay makapagtapos sa pag-aaral para matulungan ang mga magulang na hanggang ngayon nananatili pa ring hikahos. Himalang tumawag ang ate Carlota niya. At yun na nga, pag-aralin daw siya ng college. Nagkasya na lang sa pagtawag ang ate Carlota niya dahil hindi daw ito makakauwi. Sobrang busy daw nito sa trabaho. At naintindihan naman ng mga magulang nila iyon. Kahit ang totoo, sobrang miss na nila ang panganay nilang anak. Siya naman na umaasa at nagtiwala, kaagad na lumuwas ng Manila. Samantala, malalim na buntong hininga ang sunod-sunod na pinakawalan ng masungit na si Nicolas. Ginugulo ang diwa niya sa imahe ng dalagang nagdadala ng kanyang magiging anak. Napakabata pa nito base sa itsura at sa mga kilos. Ngunit, hindi siya dapat na makaramdam ng awa dito, lalo pa at kapatid ito ng babaeng nanloko sa kanya. Ngunit ano ba itong nararamdaman niya? Hindi niya ito gusto. Nakakairita, anas niya. Sa tinatagal niya nang nakatira sa sarili niyang bahay, wala man ni isang babae ang pinayagan niyang pumunta doon. Pero bakit ang dalagang si Camille, pinipilit pa niyang tumira doon na kasama niya? Kailangan pa niyang takutin ito para lang mapapayag. Sa lahat din naman ng mga babae, si Camille lang ang hindi niya nakitaan ng pagkagusto sa kanya. Bagkos, natatakot ito sa kanya na siya namang kinakaawa niya sa dalaga. Ayaw niyang isipin ng dalaga na siya isang heartless at kriminal na tao. Subalit, alam niya na yun ang tumatatak ngayon sa puso't isip ng dalaga. Pero, hahayaan na lang muna niya na isipin ng babae yun. Nang sa ganon, matakot itong labagin ang kanyang mga utos. At yun na nga, inuwi niya na si Camille sa kanyang magarang tahanan. Nag-atubili pa nga ang dalaga ngunit wala na itong magagawa kundi ang sumama na lang. Ewan ba? At ganun na lang ang kagalakang nararamdaman ni Nicolas. Siguro nga dahil dinadala nito ang magiging anak niya. Pagbawi pa niya, nag-alala lang siya na may masamang mangyari dito. Natiyak namang damay ang magiging anak niya. Paggamot pa niya sa kanyang sarili. Hindi may kubli ng takot ang pagkamanghang nararamdaman ni Camille nang mabungaran ang napakagandang hardin na punong-puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak na para bang hinihigop ang daladala niyang mga problema. Nabura ang lahat ng mga alalahanin niya
nang dumampi sa kanyang balat ang malamig at mabangong hangin na nagmula sa malawak na hardin. "Bakit ka ba nakatayo lang dyan?" Ani pa ng kinatatakutan niyang baritonong boses na pagmamay-ari ni Nicholas. Saka pa siya nakabalik sa kamalayan. Ay, sayang. Buntong hininga niya at nag-umpisa na siyang humakbang papasok. Sinusundan niya lang ang mga hakbang ng masungit na lalaki. Hindi pa rin niya mapigilang lingunin ang napakagandang hardin na iyon. Casual na iginiya ni Nicholas ang dalaga patungo sa nakatalagang kwarto nito katabi lang sa master's bedroom na inuokupa naman ni Nicholas. Tila ba nag-atubili si Camille? Ang ganito kamarangyang bahay ay hindi nababagay sa isang katulad niya. Nahihiyang usal niya sa isip. Nagsisisi tuloy siya kung bakit siya sumama pa sa lalaking ito. "Camille!" Pukaw ng binata sa tila ba lumilipad na diwa ng dalaga. "Ho?" Gulat na tugon ni Camille na halatang kinakabahan. "Come on!" Muling napaatras ang dalaga, lalo pa nang makita niya kung gaano naghuhumiyaw sa ganda ang loob ng kwarto. Hindi na po, sir. Sa ibaba na lang po ako matulog kasama ni Aling Mercedes." Tanggi ni Camille na sana'y payagan siya ng lalaki. "No! Dito ka matutulog dahil dinadala mo ang anak ko." Maotoridad na utos ng binata. "Pero kung ayaw mo dito, maluwag naman ang kwarto ko." Dagdag pa ng lalaki na ikinapula naman ang mukha ng dalaga. Ewan ba, pero medyo kinikilig siya sa sinasabi nito. Ngunit batid niya na malabong mangyaring magugustuhan siya ng lalaki dahil namumuhi ito sa kanilang magkapatid. One more thing, the age gap. Sobrang layo ng agwat ng edad nila sa isa't isa. Bukod pa sa galit pa ito sa mga babae, napakayaman pa neto. Malabong magustuhan ng isang mayamang lalaki ang isang dukhang babae na katulad niya. 6 a.m. pa lang, nasa kusina na si Camille, tumutulong sa paghahanda ng almusal ng binata na tinuturing niyang masungit na amo. Kailangan niyang kumilos sa loob ng pamamahay ng lalaki bilang kabayaran sa pagpapatira sa kanya dito, nang sa ganon wala itong may susumbat sa kanya. Sanay naman siya sa gawaing bahay kung kaya madali na lang para sa kanya ito. Tutol man si Aling Mercedes pero wala na itong magagawa. Nanaig pa rin ang kagustuhan ng dalaga. Lihim na ikinatuwa naman ni Nicholas ang kasipagang ipinapakita ng dalaga. Pagkatapos sa kusina, saka naman ito tumutuloy sa hardin na ngayon ay mas lalo pang gumaganda dahil sa pag-aalaga ng dalaga. Mukhang naiiba si Camille sa mga babaeng nakilala ni Nicholas, ngunit pilit pa rin niyang iwinaksi ang simpleng paghanga dito. Hindi niya dapat na maramdaman sa babaeng kinamuhian. Ngunit hindi naman niya maitatangging nagustuhan niya ang mga luto ng dalaga, lalong-lalo na ang tinitimpla nitong kape. Pati na nga si Aling Mercedes naninibago sa biglang pagkahilig ni Nicholas ngayon sa kape. Napapangiti na lang ang Ali sa naisip. Naging ugali na rin ni Nicholas ang silipin ang dalaga sa hardin bawat umaga. Nais niyang makita ang maamong mukha nito bago pa siya magtungo sa trabaho. Hindi buo ang araw niya kapag hindi niya masilayan ang maamong mukha ng dalaga sa umaga. Weirdo man, pero ano naman ngayon? Pagsalungat niya sa naiisip. Maingat ang mga hakbang ng lalaki habang papalapit sa hardin. Kaagad na tinumbok ng kanyang mga mata ang paboritong lugar ng dalaga. Ngunit wala ito doon. Nasaan siya? Kinakabahan niyang ani. Natuod na lang si Nicholas sa kinatatayuan nang marinig ang isang boses na kilalang kilala niya na. Malinaw niyang naririnig ang sinasabi ng dalaga. "Opo, Nay. Mag-aral po akong mabuti. Ang dami ko na pong naging kaibigan dito at mababait po silang lahat. Kayo din po, Nay. Mag-ingat po kayo dyan lalo pa at may sakit si tatay. Yung mga gamot po niya, huwag niyo pong kalimutang ipainom sa kanya. Next year na po ako makauwi dyan, Nay. Kaya alagaan niyo po ang sarili niyo, ha? Miss na miss ko na po kayong dalawa ni tatay, Nay." At doon na nagwakas
Kasunod doon, ang mahinang hikbing naririnig niya na nagmula sa dalaga. Mas lalong naguguluhan si Nicolas. Nagpapanggap pa rin bang babaeng ito? Kailangan pala nito ng pera. Ngunit bakit palagi nitong tinatanggihan ang ibinibigay ko? Tanong niya sa isip. Hindi na malayang 3 buwan na pala si Camille na namalagi sa pamamahay ni Nicolas. Halata na ang kanyang tiyan. At habang lumalaki ito, unti-unting nararamdaman ng dalaga ang pagiging ina niya sa anak na hindi naman sa kanya at hindi mangyayaring magiging bahagi siya sa buhay nito. Pero bakit napakasakit isiping iwanan at kalimutan niya na ang bata matapos niya itong isilang? Isipin niya palang parang nabibiyak na ang puso niya sa sobrang sakit. Hindi na malaya ni Camille ang paglapit ni Nicolas. Inilahad nito ang isang puting sobre na alam niyang pera ang napaloob doon. Muli namang tinanggihan ng dalaga iyon. Hindi ako nagbibigay ng pera sa kung sino lang. Sahod mo yan sa pagtatrabaho mo dito sa pamamahay ko. Seryosong wika ng lalaki. Nanlolomong tinititigan ng dalaga ang sobre. Ganun lang pala kababa ang turing ng lalaki sa kanya. Sa pagkakataong iyon, natitiyak niya na sa basura siya pupulutin pagkatapos niyang isilang ang bata. Walang pag-alinlangang tinanggap ng dalaga ang pera. Buo na ang desisyon niyang itakas ang anak ng walang pusong lalaki. Kailangan niya ang pera para sa panimulan niya kasama ang anak ni Nicolas na ngayon ay tinuturing niya na ring sariling anak. Sisikapin niyang hindi mahihirapan ang bata sa piling niya at ipapadama niya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Nang sa ganon, wala itong maisusumbat sa oras na malaman nito ang katotohanan. Lingid sa kaalaman ng dalaga, labag sa kalooban ng binata ang mga sinasabi nito. Kailangan niya lang sabihin ang mga katagang iyon upang mapilitan si Camille na tanggapin ang mga perang ibinigay niya. Napatunayan ni Camille na wala talagang puso ang lalaking ito, na talagang ang bata lang ang habol nito sa kanya. Ngunit paano siya pagkatapos niyang magiging instant ina na kung tutuusin, wala rin naman siyang kinalaman sa kasalanan ng ate niya. Na pati siya, isa rin namang biktima dito. Hindi man niya kagustuhan na magiging batang ina noong una. Pero ngayon, ginusto niya na at nais niya ng paninindigan ang batang dinadala niya. Nag-umpisa siyang mag-ipon ng pera. Lahat ng mga binibigay ni Nicolas, walang pag-alinlangan niyang tinanggap. Kailangan niya ang pera para sa plano niyang pagtakas. Oo, itatakas niya ang anak ni Nicolas. Dahil ngayon, anak na rin ang turing niya dito. Nayanig ang buong bahay na pagmamay-ari ni Nicolas. Nang isang umaga, walang Camille na nagluto sa kusina. Kahit sa hardin, wala ni bakas ng anino ng dalaga. Anong nangyari? Bakit? Bakit ka umalis? Untag ng binata. Kung kailan na nahulog na ang loob niya at natuto na siyang magtiwala, saka naman siya ginulantang ng dalaga. Sinundan niya ito sa probinsya, ngunit wala doon si Camille. Dahil kay Nicolas, nalaman tuloy ng mga matatanda ang katotohanan na siyang pinagsisihan naman ng binata ng labis. Isinugod lang naman sa ospital si Mang Damian, sanhi ng sobrang pagkagulat sa nalaman. Doon na sumambulat ang lahat. Labis-labis ang paghingi ng tawad ni Nicolas. Nagsisisi siya sa hindi niya pag-amin kaagad sa kanyang nararamdaman. Kung bakit ba kasi bigla na lang siyang naduduwag kapag kaharap niya ang dalaga. Na imbis aamin, mas lalo patuloy niyang pinapahirapan ang kalooban ng dalaga. Si Nicolas na ang sumagot sa lahat ng gastusin sa pagkahospital ni Mang Damian. Hindi niya pinabayaan ang mga matatanda hanggang sa tuluyan ng gumaling ito. Umabot na ng mga taon, patuloy pa rin si Nicolas sa pagsuporta sa mga magulang ni Camille, habang patuloy pa rin siya sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Sana okay lang ang mag-ina ko. Madiin niyang bulong sa kawalan. Sa kabilang banda, bumalik na si Carlota after 4 years ng paglalaho. Bumalik siya ngayong bigo at nag-iisa.
Actually, matagal na pala siyang nakauwi ng Pilipinas. Halos 4 na buwan lang silang nananatili sa New York. Hindi inaasahan ni Carlota na basta na lang pala siya iwanan ng siraulo niyang kasintahan matapos itong tuluyang gumaling. Ang walang hiyang si Elmo sumama sa ibang babae. Namatay ang sanggol na isinilang ni Carlota noon. Siguro dahil sa kawalang hiyaang ginawa ni Elmo. Labis na pinagsisihan ni Carlota ang ginawa niya sa kanyang kapatid. Ngunit papaano pa siya makahingi ng tawad sa kapatid kung hanggang ngayon hindi pa ito matagpuan? Malubha ang sakit ni Carlota. Siguro ito na ang kabayaran sa lahat ng makasalanang ginawa niya noon. Ngunit pinapatawad pa rin siya ng kanyang mga magulang sa kabila ng kasalanan niyang nagawa. Tunay ngang walang magulang ang kayang tiisin ang anak. Labis ang awang naramdaman ng matandang mag-asawa nang malamang may taning ng buhay ng panganay nilang anak. Masakit, ngunit wala na silang magagawa dahil yun na ang nakatadhana. Panalangin na lang nila na magkita muna't magkapatawaran ang magkapatid bago palisanin ni Carlota ang mundong ito. Sino ba si Nicolas para hindi mapatawad ang babaeng naging dahilan para makilala niya ang simpleng dalaga at ang nag-iisang babaeng tinitibok ng kanyang puso? Ngayon, ang tanging kulang na lang sa buhay ng binata ay si Camille at ang kanilang anak. Boss, natagpuan ko na siya. Kasama niya ang kambal na kamukhang kamukha mo. Tawag ng detective na inutusan ni Nicolas sa paghanap ng kanyang mag-ina. Labis ang tuwa na bumalatay sa mukha ng nangungulilang binata. Halos hindi siya makapaniwala sa nalamang kambal pala ang dinadala ng dalaga noon. Mas lalo pa siyang namangha nang malaman kung paano pinalaki ng dalaga ang mga bata. 4 years ago, tagumpay na nakatakas si Camille sa mga kamay ng walang pusong lalaki na si Nicolas. Nagtungo siya sa malayong probinsya sa Mindanao kung saan wala ni isang nakakakilala sa kanya. Gamit ang naipong pera mula sa binibigay ni Nicolas, nag-umpisa siyang magtayo ng maliit na karinderya. Nakalaunan, nagiging restaurant na. Walang pag-alinlangan siyang pinatuloy sa maliit na tahanan ng maglola, si Lola Josefa at ang dalagitang si Alice. Nag-alala sila nang makita ang malaking umbok ng kanyang tiyan. Pasensya na po, Lola. Lilipat din po ako kaagad kapag may makita na po akong malilipatan. Kahit kwarto lang po. Pakiusap nito. Tamang-tama, Ining. Kababakante lang ng kabilang pwesto. Kwento pa ni Lola Josefa. Dating karinderya iyon na nagsara na dahil nalugi. Kaagad na dinagsa ang kabubukas lang na karinderya ni Camille. Bukod sa naniniwala silang maswerte ang isang buntis, napakasarap ding magluto ng dalaga. Ang dalaga na soon will become a young single mom ng kambal. Yes, twin baby boy ang magiging anak ni Nicolas na dinadala ni Camille sa kanyang sinapupunan. Lumago ang maliit na karinderya ng dalaga. Nakalaunan, naging restaurant na. Salamat sa maglola na siyang nagtiwala at kumupkop sa kanya, na ngayon ay itinuturing niya na ring kapamilya. Sa totoo lang, sobrang namimiss niya na ang kanyang mga magulang. Kumusta na kaya sila ngayon? Araw-gabi niyang pinagdarasal na sana'y hindi sinaktan ni Nicolas ang kanyang mga magulang, lalo pa at nagbabanta ito noon. Matanda na ang mga magulang niya, may sakit pa ang tatay niya, kaya nga siya nagpakalayo-layo upang hindi na madamay ang mga ito sa galit ni Nicolas. 4 na taon nang lumipas, siguro sapat na ang haba ng panahon para humupa na ang galit ng lalaking tinakasan niya. Malamang ito na ang tamang panahon upang bumalik sa kanilang probinsya para makita ang kanyang mga magulang na sobrang pinananabikan niya ng makitang muli. Binusog ni Nicolas ang mga mata sa pagtitig sa mas lalong gumagandang dalaga. Lulan siya ng isang magarang kotse na pagmamay-ari niya. Ngayon sigurado na siyang hindi lang niya gusto ang babae, kundi mahal niya na talaga ito.
Hindi na nagawang pigilan pa ni Nicolas ang mga luhang kanina pagumigilid sa sulok ng kanyang mga mata nang makita ang dalawang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Sigurado siya, anak niya ang mga iyon. Ang mga anak ko. Lumuluhang wika niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang kambal na tumatawid sa mismong harapan ng kanyang sasakyan. Hindi na malayang tanghali na pala. Abala siya sa pagluluto. Sunod-sunod ang mga order ng mga customers na karamihan mga suki niya na. Masaya si Camille sa kanyang ginagawa. Hindi akalaing mapakinabangan pala niya ang hilig niya sa pagluluto. Habang tumatagal, mas lalo pang gumagaling ang dalaga sa kusina. At ang galing lang, napapalago niya ang maliit na karinderya noon. Lumawak ang ngiti ng dalagang ina nang marinig ang dalawang bibo niyang kambal. Nasa loob na siya ng kanyang opisina at kasalukuyang nagpapahinga na. "Hi, Mommy!" Bungad ng dalawa pagkabukas pa lang ng pinto ng kanyang opisina. Na halos araw-araw, ganun ang ginagawa ng mga ito. Sa restaurant na dumidiretso ang kambal. Pagkalabas ng mga ito sa school, kasama ang kanilang yaya Rosa. Malapit lang naman ang school ng kambal. Halos katapat nga lang ng restaurant nila. Hindi pinabayaan ni Camille ang kanyang mga anak. Kahit gaano man siya kaabala sa restaurant, naglaan pa rin siya ng panahon para sa kanyang mga anak. Ang kambal ang kanyang inspirasyon para matutong lumaban sa hamon ng buhay. At ang dalawa rin ang kanyang kahinaan. Tuwang-tuwa si Camille habang isa-isang tinitingnan ang mga stars na nakuha ng kambal kanina sa kanilang klase. Hanggang sa nauwi na lang sa isang malalim na buntong hininga habang pinagmasdan niya ang dalawa na noon ay nag-umpisa ng maglaro. Sa ngayon, masaya pa silang magkasama. Ngunit papaano na kapag mag-umpisa ng magtanong ang dalawa tungkol sa kanilang ama? Hanggang kailan kaya niya kayang itago ang katotohanan sa kanyang kambal? Natakot siyang kamumuhian ng mga ito na talaga namang ikamamatay niya kapag mangyari. Batid niyang walang kapatawaran ang ginawa niya, ngunit umaasa pa rin siya na mapapatawad siya ng lalaki since napalaki naman niya ng maayos ang kambal. Tama nga si Lola Josefa. Ang kailangan niya lang, bumalik kay Nicolas, magpaliwanag at humingi ng tawad. Napakasarap mamuhay nang walang inaalala sa buhay. "Hello, Miss Me?" Halos panawa ng ulirat si Camille nang mapagsino ang taong kaharap. Kauupo pa lang niya sa counter para tumanggap ng mga order nang biglang bulagain siya ng lalaking kinatatakutan niyang makita na kanina lang nila pinag-usapan ni Lola Josefa. Nais niyang tumakbo at magtago. Pero saan at paano? Papaano? Nauutal na wika ng dalaga. Dahil sa sobrang kaba, hindi na ito nakapagsalita. Papaano siya nahanap ng lalaking ito? Impit niyang tanong sa sarili. Naniga si Camille sa kanyang kinaupuan at pansin ni Nicolas iyon. "Relax." Untag niya, nahila niya na ang dalaga patungo sa opisina nito bago pa man hihimatayin. Sorry. Paulit-ulit na bigkas ng dalaga. "Huwag mong kunin ang mga anak mo sa akin. Parang awa mo na." Lumuluhang pagmamakaawa nito. "Camille, listen." Pagputol ni Nicolas. "Wala akong sinabing ganun." Wika ng lalaki na siyang ikinahinto ng pagluha niya. Saka pa nahimasmasan ang dalaga nang masigurong walang bahid na galit ang bumalatay sa mukha ng lalaki. Nananaginip kaya siya? Hindi ka galit sa akin? Paninigurado pa niya. Malay ba niya kung pinapasakay lang siya nito at mamaya bigla na lang pala niyang itakas ang mga bata. Sa yaman ng lalaking ito, siguradong kayang-kaya nitong gawin ang iniisip niya. "Of course not." Malambing na tugon ng lalaki. Isinalaysay ni Nicolas ang lahat na nangyari sa nagdaang 4 na taong pagkawala niya habang inaantay ang kambal na pinananabik kanyang makita't mayakap. Biglang nabura ang excitement ng mukha ng kambal nang makitang may stranger palang kasama ang mommy nila sa loob ng opisina. Dahan-dahang ipinakilala ni Camille sa kambal kung sino si Nicolas sa buhay nila. Daddy? Nagulat ang dalawa.
Noong unay nahihiya pang mga ito, hanggang sa ilang araw na ang lumipas, nasanay na rin. Weekend, lumipad si Nicolas pabalik ng Manila kasama ang kanyang mag-iina. Ipinagkatiwala ni Camille ang kanyang restaurant kay Lola Josefa na kalaunan ibinigay niya na rin sa maglola, na siyang ipinagpasalamat naman ng labis ni Alice. Nangangako si Alice na tinuturing na rin niyang bunsong kapatid na alagaan ang restaurant at mas lalo pang palaguin. Naniniwala naman si Camille sa kakayahan ni Alice since ito na ang kanyang katuwang sa pagluluto kapag wala itong pasok sa eskwela. Ayaw na kasi ni Nicolas na bumalik pa siya ng Mindanao. Bagkus, gusto nitong mag-focus na siya sa pag-alaga ng kanilang kambal at sa paparating pa nilang mga anak. Hindi matawaran ang tuwang naramdaman ng mga magulang ni Camille dahil sa wakas, nakabalik na rin ang bunso nila. Hindi pa man siya nakahingi ng tawad sa mga magulang, napatawad na kaagad siya ng mga ito. Samantala, abot-abot ang hininga ni Carlota habang humihingi ng tawad sa bunsong kapatid. Napapaluha na lang si Camille habang pinagmasdan ang naghihingalo niyang kapatid. Batid niyang siya na lang ang inaantay nito. At yun nga, ilang saglit pa, tuluyan na nagpaalam si Carlota matapos maibigay ang kapatawaran niya. Wala na silang nagawa, kundi ang tanggapin ang naging kapalaran ni Carlota. Ilang buwan ang lumipas, natuloy na rin ang kasal ng dalawa. Simpleng kasal lang, ngunit hindi nila makakalimutan sa tanang buhay nila. Hindi nagtagal, isinilang ni Camille ang kanilang bunso na kamukhang-kamukha pa rin ni Nicolas. Ang daya, natatawang wika ni Camille. Don't worry, hon. Soon, gagawa ulit tayo ng kamukha mo. At hindi tayo titigil sa paggawa until makagawa tayo ng kamukha mo, okay? Natatawang pang-aamo ni Nicolas sa kanyang pinakamamahal na asawa.